So guys, welcome back to my channel guys. So guys, ito na naman tayo guys. Mayroon tayong i-repair. So ito guys, mga heater. So guys, pinatingnan ito sa atin guys kung pwede pa bang ma-repair guys. Pwede pa bang mahanapan ng paraan. So guys, ito muna ang uunahin natin guys. Ito guys oh. Ito guys. So guys, ang heater na ito guys ay wala nang guys, so ito guys, wala na siyang AC cord guys. So tinanggal na dito yung AC cord nya guys. So tinanggal na yung AC cord guys. So wala nang AC cord guys. So bakit kaya tinanggal na guys? So tapos tingnan natin sa loob guys. Ayun guys. So yan guys, sumabog na yung heating element niya. Ayan. Sumabog na yung heating element niya. Ito guys oh. Ito guys, ito guys oh. Ayan oh. Ito guys oh. Ito guys. Yan guys, ito sumabog na siya guys. So guys, pag ganyan guys, pag sumabog na yung heating element o heating element na yung nasira, so hindi na natin pwedeng i-repair guys. So wala nang paraan na ma-repair pa yan guys. So ang gagawin ng may-ari, bibili na lang siya ng bago dahil hindi na pwedeng i-repair yung heating element guys. Okay, so tabi natin ito guys. So dito tayo sa tabi muna natin ito guys. So dito tayo sa isa guys. Ito, tingnan natin itong isa guys. So yan guys. So top mama. So yan guys, tapos itong isa guys, itong isa, ayun, sira din guys, sira din itong isa guys, natanggal din guys oh. So ito guys, tingnan guys, tingnan ito guys, ang dalawang ito, ang wire na ito, ang wire na ito ay papunta na ito sa switch, ang wire na ito. Tapos yan guys oh, may mga putol na yan guys oh. So yan, so guys, hindi na natin ito maibalik guys. Ayan dito guys oh, hindi na natin ito maibalik guys. Ayan, sira na yan. Ayan guys oh, sira na guys oh. So dito guys oh, yan ito guys oh. So dito natanggal na yung lalagyanan ng tornilyo. Ayan, yan yung lalagyanan ng tornilyo para dito guys oh, natanggal na guys. Tapos ito guys, malapit nang maputol ito guys, yung papuntang switch na dito, papunta sa switch na itong wire. So guys, hindi na natin ito maibalik guys dahil ayan, ito guys oh, natanggal na rin guys. Yan guys, so naputol na siya guys, pati dito guys, naputol na rin guys. So yan guys, hindi na natin ito pwedeng ma-repair guys. So itabi lang muna natin ito guys. So sira na yan guys. Tapos dito tayo sa isa guys, tingnan natin guys. So ito yung isa. So ayan guys. So tapos itong isa guys, tingnan natin ang heating element. So wala siyang heating element dyan guys, kasi ang heating element niya nandito guys. So nandito sa loob yung heating element niya. So yung heating element niya nandito sa loob. Heating plate niya, heating plate. So dito sa loob, hindi katulad yung isa, yung puti kanina guys, nasa loob dito ang heating, nasa loob ang heating element. So dito guys, sa heater na ito, dito sa loob ang heating element. So guys, tapos may napansin tayo dito guys oh, dito sa AC cord nya guys oh. Ayan guys oh, yan guys, nasunog na siya guys. Yan guys, nasunog ang AC cord nya. So bakit kaya siya nasunog? Dahil hindi kinaya ang amperahe na dumadaloy sa line na ito. So hindi kinaya ng wire ang amperahe
ng kuryente na dumadaloy dito. Kasi yan guys, oh, nasusunog yung dalawa guys. Nasunog yung dalawa guys. So guys, hindi kinaya ng amperahe guys, dahil tingnan natin guys. Oh, ayan guys, oh, ito guys, oh, ito guys, oh. 10 amperes to 50 volts. So 10 amperes to 50 volts lang siya guys. So hindi kinaya ng 10 amperes guys. Kasi kasi real talk tayo guys, real talk. So itong mga heater guys ay napakalakas kumain ng kuryente. So real talk na tayo guys, real talk. So ang mga heater ay napakalakas kumain ng kuryente, katulad din ng rice cooker. Yan, malakas din yan kumain ng kuryente guys. Kasi guys, tingnan nyo guys, dito guys, oh. Tingnan nyo guys, dito guys, oh. Ito guys, oh. 1,500 watts. So guys, 1,500 watts. Ang lakas na yan guys. Ang lakas na yan kumain ng kuryente guys. 1,500 watts. Tapos guys, hindi nakayanan ng easy cord. Hindi na nakayanan ng easy cord. So ganyan yun guys. Real talk lang tayo guys. Lahat ng mga heater ay napakalakas kumain ng kuryente, tsaka ang mga rice cooker napakalakas kumain ng kuryente guys. Okay, so dito tayo guys, dito tayo sa easy cord. So hindi na natin ito magagamit ang easy cord, dahil pag ginamit pa natin ito ay tuluyan na itong masunog. Okay, tuluyan na itong masunog guys. So dahil okay pa itong dahil itong isa okay pa, ayan, hindi naman nasunog guys. Yung isa, ito na lang ang gagamitin natin. Okay, dahil ang isang ito ay 10 amperes to 50 volts pa rin. So 10 amperes to 50 volts. So ito yung gagamitin natin guys. Okay, so guys, titingnan natin dito ang heating element niya. Okay guys, gaya ng sinabi ko, real talk tayo na ang mga heater ay napakalakas kumain ng kuryente dahil ito ay pinapatakbo ng AC current. Okay? So AC current, itong dalawa nagsalubong sila dito sa heating plate. Dito sila nagsalubong sa heating plate, at saka pinapainit nila yung heating plate kasi nagsalubong yung line at saka ground. Yung line at saka ground nagsalubong sila dito sa heating plate. Dito sila nagkita ang dalawa, line at saka ground, nagkita sila dito sa heating plate, kaya uminit ang heating plate o heating element. Uminit siya, yun ang nagpapainit sa tubig na nilagay natin dito. So guys, real talk tayo, napakalakas nito kumain sa kuryente kasi easy siya, alternating current. Hindi katulad sa mga ibang appliances na pinapatakbo ng DC, direct current. Okay? So easy ito guys, easy. Hindi ito DC, pinapatakbo ng DC. So guys, buksan natin ito guys, titingnan natin, ititest natin ang heating element niya kung okay pa ba. Kung okay yung heating element, at saka okay din itong switch, kung okay din itong switch, so gagana pa ito guys. Okay? So guys, skip muna tayo. Habang nagsiskip tayo, paki-like, subscribe, and share na rin. Kung may napulot ka sa video na ito, paki-like, share, and subscribe na rin. Okay guys? So guys, tatanggalin muna natin itong mga tornilyo guys. Oh. Ayan, yung isa guys, natanggal na guys. So tatanggalin natin itong mga tornilyo guys. Okay? So skip muna tayo guys. So habang nagsiskip tayo, paki-like, subscribe, and share guys. Okay guys, balik tayo guys. Ito, nabuksan na natin guys. So guys, tapos gamit tayo ng analog tester.
Gamit tayo ng analog tester. Ayan. Ayan, nagsi-zero siya guys, yung tester natin guys. So ito, nabuksan na natin siya guys. So ito yung sinasabi kong heating element niya guys. So ito yung sinasabi ko kanina guys, na heating element niya. Ito guys. Itong parang bilog. Ito guys. Ito yung heating element niya guys. Ito yung nagpapainit ng tubig na inilagay natin dito sa heater. So guys, ititest natin ito guys kapag gumalaw ang tester ng ganyan. Kapag gumalaw siya, nasa times 10 tayo ng tester, nasa x10 tayo. So kapag gumalaw yung needle ng tester guys, ibig sabihin okay pa itong heating element. Okay pa itong heating element. So gaya ng sinabi ko guys, yung line at saka ground ng EC natin kanina dito guys, dito yung line at saka ground, dito na sila nagsalubong guys, dito yung isa at saka dito yung isa. Okay, so dito sila nagsalubong. So kapag nagsalubong sila, yung line 1 at saka line 2, so nagkakaroon ng shorted. So kapag nagsalubong sila dito guys, ang line at saka ground, so iinit talaga yan guys. Ganun yung mangyayari sa mga pyesa. Kapag na-shorted yung pyesa, iinit siya. So ganito yun guys, nagkaroon siya ng shorted dito guys. So nagsalubong yung positive at saka negative, yung line 1 at saka line 2, yung line at saka ground nagsalubong dito, kaya uminit siya guys, itong heating element niya. So guys, tingnan natin yung tester guys. Tingnan natin yung tester kung gumalaw ba siya. Ititest natin itong heating element niya guys. Ayan. Yon, gumalaw siya guys. So gumalaw ang tester guys. Ibig sabihin okay itong heating element niya. Okay? So kapag hindi na ito gumalaw guys, ay wala na tayong magagawa. Bibili na tayo ng bago kapag hindi na siya gumalaw. Okay? Dahil wala nang paraan na i-repair itong heating element niya. Okay? So, yun yung sinasabi ko kanina guys. Okay? So guys, dahil okay itong heating element niya, dito tayo sa switch. Okay? Dito tayo sa switch guys. Ito yung switch guys. Oh. Itong dalawang wire na ito, papunta na yun sa switch. Tingnan natin kung may continuity ba ang switch. So, tingnan natin dito guys. So, wala. Try tayong mag-on. Sa switch. Ayun. Nagzi-zero ang tester guys. Ayun, nagzi-zero ang tester. Nakita? Ayun. So, ibig sabihin guys, okay ang switch. Okay? Ibig sabihin, okay ang switch. So, okay ang heating element niya. Okay din tong switch. Siguro, gagana ito. Okay? Dahil okay naman ang heating element niya at saka itong switch. So, gagana ito guys. Okay? So, try tayong mag-test guys. So, testing tayo guys. Okay? So, kung mag-testing tayo, ibalik na natin yung takip. Ibalik na natin ito lahat. Okay? So, ibalik natin ito lahat guys. Tapos, testing tayo. Okay? So, habang nagbalik ako ng mga parts niya dito, paki-like, subscribe, and share guys. Maraming salamat guys. So guys, balik tayo guys. Ayan guys, nabalik na natin guys lahat. Ayan. So, nibalik na natin lahat guys. Tapos, naglagay tayo dito ng cable tie guys. Naglagay tayo ng cable tie dahil maluwag na ito dito guys. Yung handle niya dito. Yan guys. So, naglagay tayo ng cable ties. Yan. Tapos, testing tayo guys. Yan. Testing tayo dito. Kung iilaw ba siya guys. Testing tayo guys. Tapos, plug in tayo guys. So, yan. Yan guys. So, umilaw guys. Hindi lang makita guys. Yan guys, umilaw siya guys. Kaso, hindi lang makita guys. So, tingnan natin guys.